What's up YouTube? Pag-uusapan natin kung paano nilalagyan yung GoPro ng mic. So kilala niyo naman siguro yung GoPro na meron siyang internal mic. Pero sa ibang tao, tulad na sa akin, pag nag-vlog ako, hindi sapat para sa akin yung internal mic niya. Kasi unang-una, medyo mas mahina talaga yung quality niya kumpara dun sa mga external mic. Ang maganda sa external mic, makakapili ka ng mga shotgun mic. Para kung gusto mo talaga maitutok sa iyo yung mic, mapipilian mo talaga na ito yung gusto ko na mic, no? Meanwhile, sa GoPro naman yung internal mic niya, omnidirectional yon. So, mapapansin mo na lahat ng nasa paligid, naririnig nito. So, nagkakaroon tuloy ng parang medyo madumi yung audio mo. Ngayon, magbibigay ako ng example kung paano ko nilalagyan ng mic yung GoPro ko. So, unang-unang kailangan mo syempre yung GoPro mo, no? So, yung ginagamit ko ngayon ay ang GoPro 9. Ang pangalawa mo naman kailangan ay ang GoPro 3.5mm adapter. So, ito yung mic adapter niya na nabibili nyo rin sa website niya, pero mas maraming itong nabibili sa may Lazada. So, meron tayong isang choice para mapalitan to. Meron tinatawag na GoPro Media Mod. So, hindi ko masyadong trip yun nung time na yun kasi maraming cons pagka yun yung binili mo. So, mas maganda pa rin to. Ang catch lang dito, ang cons dito is kailangan mo rin talaga ng case. Tulad ng case na to, used to be, meron ako nito. Kaya nga lang wala na, binenta ko na. Kailangan mo nito para lang mai-set up ng tama yung mic mo kung saan mo siya nakatutok. Kung meron kang ima-mount dun sa, syempre tulad na ng shotgun mount, kailangan mo itutok sa'yo yung mic. Matututok mo mabuti, hindi lang siya nakadangle, no? So sa ngayon, yung gagawin ko example, ito yung isa sa pinakamaliit na mic na magagamit mo sa GoPro. Ito yung Edutige ETM001. So ginagamit ko itong mic na to sa mga dati kong vlogs, ito yung ginagamit ko. Ito ay omnidirectional mic. So mabibili mo to sa ngayon sa mga 3,000 pesos na price or mga 2,500 and up. So may mabibili ka rin nata nito sa Lazada, pero nung time na bumili ako nito, sa B&H pa ata ako bumili. Dati okay na sa akin yung mic ng GoPro, pero nung nagamit ko to, mas crispy, mas maputok, mas kuhang-kuha niyo yung boses mo, no? Ilagay na natin, pakita ko sa inyo kung paano nilalagay. So unang-una, bubuksan mo yung gilid. Meron mga nabibili nito na para always nakabukas. Pero syempre pag nakabukas yan, yung GoPro nyo, hindi na yan waterproof. So, ilalagay nyo, kasunod ay ang GoPro 35mm mic adapter. No? Isasaksak nyo sa kanya. Tapos, kasunod naman sa dulo ng adapter, ilalagay nyo yung Edutige or yung small mic nyo or kahit anong mic ng choice mo. So, ito, yung mic. Yan na. So, tulad nga na sinasabi ko, pagka hindi mo nilagyan ng cage or protection cage, nakahang lang yung mic na ganyan. Kaya mas maganda rin talaga merong protection cage, tsaka merong protection cage na tinatanggal mo to. Natatanggal tong taas na to, iangat mo lang na ganyan, tatanggal yan, papalitan nyo yung taas na yan ng protection cage. Mas maliit na siya tignan, no? So ganyan ilagay yung mic. Ngayon naman, i-test natin yung difference ng dalawang mic. Kung okay ba yung internal para sa inyo, or mas okay ba yung Edutige. Ito yung regular na mic ng GoPro. Kaya pakinggan nyo mabuti. So, mayroon doon nanonood na bata ng TV. Merong bintana dito sa may likod ko para ma-feel nyo kung ano ba yung quality ng boses ko. Ito yung indoor test natin. Ito na may indoor test ng merong external mic. So, nakasaksak ngayon yung ETM001 na pinakita ko sa inyong mic kanina, yung maliit. So yun nga, mayroong bata pa rin na maingay doon, nanonood ng TV. Tapos, andito pa rin yung bintana. So tingnan nyo kung ano yung quality ng boses. Mas malinaw ba to? Worth it ba? Pero para sa akin, syempre, worth it to kung naka-shotgun mic ako. Malaking difference pagka naka-shotgun mic, lalong-lalo na pag merong maingay dun sa background kasi nakatutok sa'yo yung mic or yung pick up ng boses, no? So guys, ito naman ang test ng audio natin dito sa labas. So nandito sa labas ko, merong traffic dito sa area na to sa pagbaba niyan. Makikita niyo. Tapos dito naman is yung city, no? Walang traffic dito, walang nadaang kotse, pero dito maliwanag yung traffic.
So tingnan nyo kung anong quality ng boses ko. Maganda ba? Okay ba? So ito nga pala yung GoPro na, so ito yung GoPro na walang mic, micless. Ito yung internal mic nya. So ngayon may pumapasok ko, lakas ng hangin. Ano yung quality? Nagustuhan nyo ba? Kamusta naman? So guys, ito naman yung audio test na merong mic. So ayun, lakas ng hangin ngayon. Nandito pa rin ako. So meron dumadaang kotse dito sa likod ko. Mas malinaw na ba? Mas maganda ba yung putok ng boses, yung quality ng boses? Kasi pagka meron kasing mic, madalas makikita mo yung difference dun sa crispiness ng boses, no? So mas mahangin ngayon kaysa dun sa naunang test ko na may na walang mic. So tignan nyo, tumatama yung hangin, naririnig ba yung pero magkakaroon ako ng isa pang video, i-test naman natin yung ibang mics para makita nyo yung difference ng omnidirectional at saka ng shotgun mic. Kasi itong mic na to, yung Edotage na ETM001 is omnidirectional. Ibig sabihin naririnig niya lahat na nasa paligid. So ano masabi nyo, mas maganda ba or okay lang? So